Retros na yung ano namin, Ford. Kahapon may nakita kami dun sa kalye o bata. Titinda na siomay. Sobrang sarap oh. Yan oh. Mura pa. So nagpa-deliver kami isang balot. Kasi ang galing niya eh. Pa-deliver kami. Sarap yung wait ng tikman mo. Wait chuchu, mamaya ka na. Dun yung special toyo niya. Oh. Ito nyo, sarap po. Bigay kayo number ha. Order kayo doon sa bata. Magaling yun, kumpleto. Kumpleto Ricardo. Sarap ako dyan? Oo, sir. Panalo? Panalo. Panalo, mura pa. Sarap talaga. Order kayo doon ha. Bigay kayo number. Panalo ka dyan? Panalo, sir. Panalo. Masarap yung siomay. Nyeta, ang sarap. Mapawisan ako malamig. Bili kayo dun sa bata. Support niyo yung business niya. Sarap ng siomay, panalo. 25 pesos. So ayan, gawa na yung pesta na 2013. Ito yung mga tropa natin yung curador ng Ford. Actually hindi, mga Ford mechanic yan. So papacheck naman natin yung focus ko na. Actually sa akin ko, itim na to. Pacheck lang natin. Mga boys natin. Malupit natin gumagawa ng Ford. Lunch din pala yan, pre. Anong version yung ganyan? Ayan si Joseph. Kakabit niya ngayon yung ano natin. Dome light. Map light. Kaya mga kaibigan, nakita niyo sinukatan niya na. Sana tama yung sukat niya. Dahil pag hindi, walang balikan. Wala nang balikan yan. Nakabitan niya yan ng aftermarket na dome light. Yan. Pero stock pa rin na dome light. Hindi yung chuba-chucho na ano. Kasi problema namin dito sa service namin. Gabi, madilim. Yan, siya ng ilaw. Ang dilim. Ayan na, bubutasin niya na. Bubutasin mo na maayos yan, bulbul. Ayan. Huwag kang manginig. Binutas na mga kaibigan. Binutas na. Binutas na. Yan na. Yan. Kinaper. Kinaper niya yung ano. Kinaper mga kaibigan. So yan guys. Pag magpapa-install kayo. Pag magpapa-install kayo guys ng mga ano nyo. Accessory nyo. Message nyo lang ako. Wala lang, message lang ako. Hindi naman kami nagkakabit dito. So, ano lang kami. Tawag dito. Kotse lang kami. Bebenta lang kaming kotse. Hindi kami nag-install po. Pinapakita ko lang po. Okay, si Mese pa. Iniilaw yan. Mamaya babalikan natin kapag tapos na guys. Den, lali lang. Paano may susi nito? Tutulungan tayo mag-drive. Den, doon nagbibiro. Ito yung puti. Doon ka sa loob. Buksan mo. Turuan natin mag-drive si Kuya dyan kasi wala kaming ginagawa ngayon dito. Doon sa loob. Ano tuturuan? Ayan. Turuan natin mag-drive si Kuya dyan. Para marunong na. Okay. Kaya mo ba Kuya dyan? Kaya ha? Sige, turuan kita. Sasak na yung susi. Mag-seatbelt ka muna, siyempre, huwag muna yun. Seatbelt muna lagi. Yan ang una sa kotse kayo dyan. Seatbelt muna. Safety first, siyempre, kayo dyan. Yan, okay. So, nakita mo to side mirror kayo dyan. Ito. Titingin ka muna lagi dyan, saka sa rear view, siyempre. Yeah. Tignan mo muna kung may, kung may kotse dyan. Wala. So, ganun ang defensive driving. Okay. So, naka-park. Tignan mo, ano ibig sabihin ng P? Parking. Kapag automatic ganyan, no? O, park mo muna, siguraduhin mo. Kailangan yan hindi nakalagay sa... Ito kasi drive, ito yung andar, ito yung reverse. Ito neutral, wala lang yan. Okay?
So ayan, nakalagay na. All goods na. Yung upuan, ano mo muna. Adjust mo muna kung tama. Ito ang hatakan lagi sa baba ng upuan. Yan. Yan. O ngayon, baka mo na yung manibela. O, start mo. Sige. Yun. Ayos. Hawakan mo yung manibela. O, feel mo muna at damahin mo. Kailangan maging isa kayo ng sasakyan ko dyan. Kasi kailangan, parang ano yan, alam mo yung Gundam, yung robot. Kailangan isa kayo niyan, ikaw ang piloto. Kapain mo. O yan, hanggang dyan lang muna kayo dyan. Patay mo na ulit. Ayos na. Kita nyo. Electrician naman siya ngayon. Si Joseph. Pero butas na yung ano natin yun. Kita nyo, butas na. Kakabit na lang natin. Wiringan niya ngayon. Kasi yung dome light natin dun, dito yun kukuha ng power. So, mag-extension cord kami. Yung nabili namin na dome light, may kasama na yan. Kakabit niya rito, i-splitter dito, papadaanin dun, tapos iilaw na yan. Ayan, malapit. Ito naman tayo dun sa Fiesta. Sasakin natin yung si Nico. Ang nangyari? Ay, lumabas. Wala naman eh. May mga BTC, pinir ko lahat. Tapos na lang naiwan. Sabi ng monitor yung temperature, sabi ko sa akin. Ito, sa kamag-anak namin, nag-overheat. So, pina-check lang sa amin. Hindi naman pambenta to. Pero ganda pa nito. So, yan. Check namin kung ano. Nag-overheat daw kasi. Pero, pag mga Ford na ganito, pakita ko sa inyo yung laging cause ng problem. Bigyan ko kayo ng malupitang tip. Pakita ko sa inyo. So pag mga Ford, hindi naman ako expert pero nakadami na kasi kami Ford and Focus. Ang number one cause kung bakit nagbabawas ng tubig at nag-overheat, ito yung yung tipong sa inyo na inabutan, hindi yung tipong talagang may sakit na gano'n. So ito, takip. So maliit na bagay lang yan, pero ito kasi guys, sa katagalan, yung rubber nito rumurupok. Pag rumupok na to, magkakaroon ng crack dyan or something, dyan sumisingaw yung tubig. So akala nyo nawawala ng tubig pero nagre-vaporize yung tubig kasi nga may singaw. Bawal tong may singaw. Kailangan to sealed. So iba kaming Fiesta na unit, binilan lang namin ng takip. Okay na. Tapos second, titignan nyo kung bumabalik yung tubig dito. So kailangan kasi from dito sa reservoir si-circulate yung tubig, pupunta rin sa makina, tapos babalik yan dito. So dapat ito pumapatak. Kapag ito walang patak, may problem na yan. Okay, so ganun yan. So ito minsan nakukuha to sa bleeding. So ito, init to sobra. Ito may something to. Init na neto Nico. Hindi na normal yung reservoir nito. So, pero dito, tamo, hawakan mo to. Sobra na. Kasi ang 90, kapag umabot ng 100, tapos hindi lang po sinarpan. Hindi, problema wala kang thermostat eh. Wala, tinanggal thermostat yan. Alam ko dati tinanggal ng thermostat yan, nag-overheat. Wala yan, kaya hindi yan, tingnan mo to, hawakan mo to, sasabog din. Wala kang pumapatak na tubig. Ayun pupatok na nga Hindi, pero ito mo. Yung sa atin pag napasok ka na, di ba? Wala na, so pag nag 100 to, tapos hindi yung fan. nag-open. Oo, yun na yun. Yung ginawa natin doon sa Red na Fiesta. So ito, kalimitan guys, meron kaming case naman dati na Fiesta. Ito naman, ano ba yung nangyari doon? May parang something, hindi. Ano ba yung pumasok doon? Ito pala yung bleeder dito. Ginawa ng paraan, hindi, ginawa nila ganito ng parang sealant, di ba? Tapos yung mga particles nun, sinipsip. Pumasok dun sa radiator. So ngayon, hindi na gumagana yung masyadong radiator. So yung naging dating cause namin. Ginawa namin, pinalta namin buong radiator. So okay na. Yan. Init Saka malalaman mo pag nag-overheat. Pagbukas mo ng makina, talagang whoosh, ganun, talagang sabog talaga sobrang init. Ito kasi sa